Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Sanak. Ang kwento'y nagsimula sa babaeng nagngangalang Anashika na dakma-dakma ng hindi niya tukoy na lalaki na patuloy siyang mahigpit na hinahawakan. Sa ilang sandali ay buong puwersa siyang nagpumiglas hanggang sa matagumpay niyang napabagsak ito. Lumalabas na ang lalaki ay walang iba kung hindi ang asawa niyang nagngangalang Vivan na binibiro lang pala siya upang matignan na rin kung natuto na ba ito ng self-defense skills na kanyang itinuturo. Habang nagtatawanan sila dahil sobra talagang kinabahan si Anashika ay bigla itong nawalan ng malay. Lumabas sa mga pagsusuri ng doktor na may malubhang karamdaman sa puso si Anashika at nangangailangan agad ito ng magastos na komplikadong operasyon dahil maaaring ilang buwan na lang ang itatagal niya sa mundo kung hindi agad ito masosolusyonan. Mabilis na naghanda si Vivan ng mga kakailanganin na pera para masimulan na ang gamutan ngunit minalas pa na saktong bagsak ang kanilang mga iniipon na investment. Dahil rito ay walang nagawa si Vivan kung hindi isang laang naipundar nilang bahay at lupa. Bagaman namamroblema kung paano niya ito babayaran sa mga susunod na buwan ay inisip niya na lang muna ang kapakanan ng pinakamamahal niyang asawa. Pagsapit ng takdang araw at oras ng operasyon habang nagpapalakas na lamang si Anashika bago simulan ang nasabing gamutan ay makikita sa labas ng ospital na nagdatingan ng maraming pulis dala-dala ang nag-aagaw buhay na isang lider ng kilabot na organisadong malaking gang sa bansa. Sinabi ng hepe na wala dapat makaalam na nandirito ang nasabing maimpluwensyang most wanted pero wala silang ideya na ang grupo nito ay natunton na pala ang nasabing ospital na pinagdalhan sa lider nila. Naging mabilis at tahimik ang ginawang pagkalat ng bawat miyembro dala-dala ang kani-kanilang mga bag na tila may laman ng mga armas kung saan walang kaalam-alam ang mga inosenteng pasyente at mga pamilya nila sa nagbabadyang panganib na mangyayari mamaya sa buong lugar. Sa ilang sandali nang sisimulan na ng kilabot na grupo ang kanilang pagkubkob sa buong ospital ay sakto na may nalimutan si Vivan sa kanyang kotse kaya bumalik ito ng parking area. Dito na tuluyang naganap ang paghahasik ng takot at kaguluhan ng sindikato kung saan mabilis nilang pinuntirya ang hanay ng mga kapulisan na nasa ospital. Nagkanya-kanya na rin ng takbuhan at pulasan ang mga sibilyan na naiipit sa matinding tensyon sa engkwentro ng nasabing sindikatong gang at mga pulis. Narinig ni Vivan ang walang tigil na putukan sa itaas kaya nagtangka agad itong bumalik para iligtas sana ang asawa niya pero sinubukan agad siyang tapusin ng isa sa mga miyembro ng sindikato na nagpapanggap na security guard. Pilit siyang lumaban dito, bagaman gulong-gulo ang isip niya dahil sa mga naririnig niyang mga sigaw at walang tigil na mga putok sa loob ng ospital ay pinagtuunan niya ng pansin ang pakikipagbakbakan sa kawatan na ito na talagang gusto siyang iligpit. Nagdatingan na rin sa labas ang iba pang mga pulis kasabay ng mga nag-aalalang mga kamag-anak ng mga sibilyang tuluyang natrap sa loob at ginawang mga bihag ng sindikato. Nang marinig ni Vivan sa radyo ng grupo na matagumpay nang nakubkob ang buong ospital at natipon na nila sa bawat palapag ang mga bihag ay kaagad siyang kinabahan para sa asawa niyang si Anashika kaya pilit na niyang tinapos ang kaharap niyang ito. Kinuha niya rin agad ang bag ng lalaki na naglalaman ng mga armas at pampasabog hanggang sa pumasok na siya sa loob at nakasalubong niya ang isang paslit na si Ajay kung saan sakto naman na natunton sila ng isa sa mga armadong miyembro ng sindikato. Nakipagpalitan si Vivan dito ng putok hanggang sa dumating sa punto na naubusan na siya ng bala. Agad silang nagtungo sa MRI room at sa tulong ng aparato na nasa loob ay nagawa nilang madisarmahan ng kalaban at dito na ito mano-manong binanatan ni Vivan. Tila gulat na gulat ang lalaki at ang iba pang miyembro na nagmo-monitor ng mga nangyayari dahil ang mukhang ordinaryong sibilyan lang ay walang takot silang kinakalaban. Matapos tapusin ang katunggali niyang ito ay narinig ni Vivan sa radyo na ipinapag-utos na ng pangalawang pinuno ng sindikato na si Ahmed Sangjo na hanapin at tugisin siya. Dahil rito ay agad na siyang naghanap ng ligtas na mapagtataguan para kay Ajay. Sumakto naman na nakita nila ang isang hospital staff na si Ishan na may alam na kwarto na hindi basta-basta matutunton ng sindikato. Sa tulong nito ay agad niyang nalaman ang kinaroroonan ng mga bihag at ng asawa niya.
Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad niyang sinubukan na ubusin isa-isa ang mga kalaban subalit kabaligtaran ang nangyari. Nahuli siya ng iilang miyembro at sa puntong ito ay napalaban siya ng todo. Mapag-aalaman na tinaniman na pala ng grupo ang buong ospital ng mga malalakas na pampasabog at ang remote detonator ay nasa bag kanina ng lalaki na nauna niyang tinapos kaya hindi siya magamitan ng mga ito ng armas dahil kailangan nilang malaman kung nasaan na ang nasabing bag. Naging napakahigpit ng pakikipagbakbakan niya sa mga ito na mismo ang mga bihag lalong-lalo na si Anashika ay sobrang nag-aalala dahil alam niya na si Vivan ang lalaking mag-isang sumasagupa sa sindikato. Hindi magawang makapasok ng mga pulis dahil sa bombang nag-aabang sa kanila sa entrance kaya lalong mas nagwala ang mga nag-aalalang mga kamag-anak ng mga bihag na naghihintay sa labas na halos makipagbalyahan pa ang mga ito sa mga otoridad dahil sa sobrang pangamba para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilang sandali ay tuluyan ng nakarecover ang pinuno ng buong sindikato na isinugod kanina. Humingi ng demand si Ahmed na magpadala ng 3 getaway vehicles kasama na dito ang helicopter na gagamitin nila paalis kapalit ng kaligtasan ng lahat ng nasa ospital dahil kung hindi sila sasang-ayon ay sinisigurado niyang magiging abo na lang ang buong lugar na ito. Narinig lahat ni Vivan ang nangyaring negosasyon, lubha siyang nag-alala dahil sa banta kaya pinipilit na niyang iniligpit ang mga sagabal na miyembro sa mas lalong madaling panahon. Nagmadali siyang nagpatuloy na tunguhin ang kinaroroonan ng mga bihag ngunit hindi talaga ito magiging ganoon kadali lalo pa at ipinag-utos na ng leader na si Don Palsing na iligpit na siya kaagad sa oras na makita nila siya. Bagamat nagawa niyang mapatalsik ang mga armas nito ay makikita na dito na talaga siya sobrang nahirapan ng todo, dahil sanay na sanay rin ang mga kaharap niya ngayon sa mano-manong bakbakan. Nang makatanggap ang mga pulis ng intel reports na may isang sibilyang lalaki ang nakikipaglaban sa mga ito kanina pa ay tila nagkaroon sila ng ideya na nabawasan na ang kanilang bilang. Tinadtad muli si Vivan ng mga putok kaya dagli siyang napabalikwas patungo sa isang kwarto. Agad naman siyang sinundan ng mga ito sa loob at dahil sa binuksan niya ang isang tangke ng methane gas ay hindi nila magamit ang kani-kanilang mga armas dahil maaari silang sumabog sa loob. Ginamit itong mabisang pagkakataon ni Vivan upang tapusin sila gamit ang lakas. Naging napakainit ng umaatikabong sagupaan dahil na rin sa pagkalat ng gas sa loob na maya-maya lang ay pwede silang tuluyang malason kung magtatagal sila dito. Sa sandaling ito ay nagsimula ng mainis si Ahmed dahil hanggang ngayon ay hindi nila magawang maidispatcha agad ang nag-iisang si Vivan kaya naisip nitong alamin kung sino ba ang kasama nito sa mga bihag na hawak nila. Hindi nagtagal, matapos mapabagsak ang tatlong ito ay biglang may dumating na isa pa nilang kasamahan kung saan wala itong alam na isang malaking pagkakamali na ginamit nito ang hawak niyang armas. Nayanig ang lahat dahil sa pagsabog, mas lalong nataranta ang mga pamilya na naghihintay sa labas. Maswerte na nakalabas agad si Vivan bago madamay sa nangyari subalit nang magpapatuloy na sana siya ay nakita niya na kumalat ang apoy patungo sa kwarto kung nasaan ang mga bagong silang. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang nag-iisang nurse na nagbabantay sa mga munting anghel at inilipat nila ng mabilisan isa-isa ang mga ito. Matagumpay nilang nailipat ang karamihan ngunit nang ililipat na niya ang panghuli ay sinalubong si Vivan ng mga sunod-sunod na putok na nagmumula sa kabilang bahagi ng pasilyo. Tumatakbo ang oras at tila ba naghalo-halo na ang takot na nararamdaman niya mula sa munting anghel na malapit ng mabagsakan ng apoy hanggang sa mga inosenteng bihag kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa na sobra ng takot na takot dahil sa ginagawang pagsisiyasat ng sindikato. Mapag-aalaman na meron pala siyang kakaibang sakit na sa oras na hindi na niya kinakaya ang matinding pagkabalisa ay tila ba nawawalan siya ng lakas na gumalaw. Sa kabutihang palad, bago pa siya tuluyang mawalan ng malay at matagpuan ng kalaban ay nakakita siya ng mga gatas at ang asukal na meron ito ang ginawa niyang alternatibong gamot sa kakaibang kondisyon niya. Matapos tagtarin ng kalaban ay mabilisan niyang inagaw mula sa bumabagsak na nasusunog na kisame ang panghuling bagong silang. Nang hindi na sumasagot ang ilan sa mga kamiyembro nila ay dito na naisip ang kumuha ni Ahmed ng isang babae. Napagkamalan nito ang isang nurse at inakalang siya ang asawa ni Vivan dahil nang nagtanong siya kung nasaan ang asawa niya ay sinagot nito na pumanaw ito sa sakit 2 taon na ang nakalipas. Ipinarinig niya kay Vivan kung paano niya walang pakundangan na kinaladkad palayo ang nurse. Sigaw ito ng sigaw,
Susubukan sana itong pigilan ni Vivan subalit dahil nasa ika-6 silang palapag at may mga miyembro ng sindikato ang patuloy na nag-aabang sa kanya ay tuluyan na siyang nahuli at narinig na lang niya ang huling sigaw ng nurse habang inihahagis na ito palabas. Sa pagkakataon na ito ay sukdulan ng nawalan ng pasensya ang pangalawang pinuno ng nasabing sindikato at nakatakda na niyang isunod si Anashika sa susunod na 10 minuto. Desperado na sana itong susugurin ni Vivan pero agad siyang pinigilan ni Ishan at sinabing mas magandang unahin na iligtas ang grupo ng mga bihag na nasa ground floor dahil nag-iisa na lamang ang bantay nito ngayon. Agad itong sinang-ayunan ni Vivan at mabilis niyang nag-api ang nasabing nag-iisang bantay dahil rito ay makakapasok na ang mga pulis at ang bomba na lamang na nakakonekta sa entrance ang puproblemahin nila. Nalaman ni Ahmed ang nangyaring pagkakabawi nila Vivan sa mga bihag na nasa ground floor. Subalit ang nakakapagtaka imbis na mainis ito ay nakangiti pa siya na tila ba may iba itong nakahandang plano sa gagawin nilang pagtakas. Matapos tapusin naman ng isang matanda ay walang pasubaling pinasabog nito ang lahat ng mga elevator na mayroon ng gusali. Sa pagkakataon na ito na rin muling nagkagulo ang lahat matapos utusan ni Ahmed ang mga bihag na magsibaba gamit ang hagdanan habang makikita na sumasabay sila sa tumpok ng mga takot na mga sibilyan. Kagad na umakyat si Vivan at dito ay nakaharap niya ang isa sa mga miyembro na tila planong pasabugin ng mano-mano ang kritikal na pundasyon ng ospital kung saan maaari itong magsanhi ng unti-unting pagguho kung hindi mapipigilan. Bagamat nag-aalala siya sa kanyang asawa ay wala siyang ibang napagpilian kung hindi pigilan ang kaaway na ito dahil alam niya na sa oras na magtagumpay ang sindikato sa plano nila ay mauuwi ito sa malagim nilang katapusan sa loob ng ospital. Nagpatuloy ang mga maliliit na pagsabog, makikita na isa si Anashika sa mga bihag na balak gamitin ng grupo na panangga sa mga pulis sa oras na lumabas sila. Sumakto naman na sunod itong nakita ni Vivan kaya kahit nanghihina ay buong todo siyang sumugod. Hinarap niya ang isang ito na nagbabantay sa kanila, sa gitna ng umaatikabong bakbakan ay lubhang nahirapan si Vivan dahil tila ba walang talab sa isang ito ang lahat ng kanyang pinapakawalang mga pag-atake. Nagawa niya lang itong mapuruhan nang makapulot siya ng screwdriver. Dito ay tuluyan na rin niyang kinalimutan na makaramdam ng awa at binilisan niya ang pagtapos sa kaaway na ito dahil makikita na lamang na nasa alanganin ng sitwasyon si Anashika. Hindi nagtagal ay lumitaw na rin sa lugar ang may utak ng lahat na si Ahmed at dagli siyang binanata nito ng walang tigil. Hindi niya magawang makaganti dahil sa nakatutok sa kanyang asawa. Pero sa ilang sandali, nakaisip si Vivan ng magandang plano at sinabi niya kay Anashika na gawin ang itinuro niya noong nakaraan. Sa isang kisap mata ay bumaligtad na ang sitwasyon, nagkaroon pa sila ng matinding pagtotoos hanggang sa naihagis ni Vivan ang demonyong ito sa hindi pa tapos na bahagi ng elevator. Buong puwersang pumapit si Vivan at sinipa si Ahmed patungo sa kanyang malagim na katapusan sa pamamagitan ng bumabagsak na elevator. Sa pagtatapos sa dinami-rami ng nangyari sa buong gabi ay muli na silang nagkapiling. Dumating na rin ang mga kapulisan at sa puntong ito ay winakasan na nila ang kasamaan ng pinuno para wala nang mangyaring tulad pa nito. Special shoutout kay Gerlin Labayog from Lawag, Ilocos Norte, Francis Gonzalez, Alexandra Quilasio, John Canete from Cebu, kay Alas Vlog, kay Danzoy TV, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa panonood at pag-like ng video.